Hello, kumusta na kayo? Tuwing moving up o graduation ceremonies ay inaabangan ng lahat ang graduation message o dati ay tinatawag na valedictory address ng isang mag-aaral na nakakuha ng may pinakamataas na karangalan. Pero, paano nga ba kung bibigyan ng pagkakataon na magbibigay ng message ay yaong mag-aaral na hindi naman nakakuha ng may karangalan? Ano kaya ang mensahe na nais niyang ipaabot? Kung hindi ka ang first honors o valedictorian with highest honors, hindi mo mararanasan ang magsalita sa harap ng kapwa mo graduates para magbigay ng graduation address o valedictory address. Sa tulad ko na hindi naman matalino, pero hindi naman ako mahina ay malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyayari ito sa aking buhay. Ganun pa man, wala namang imposible. Kaya sinubukan ko ring magsalita sa paraan na alam ko. Bahala na kung ano ang sasabihin ng mga classmate ko. Ako nga pala si Rogel. Sa kapwa kong magsisipagtapos sa grade 10, pasensya na kayo at nauna na ako. Excited lang ako. Ito raw ang tema ngayon sa Moving Up. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Napaisip ako, mas maganda yata kung itong tema na ito ay ibinigay agad noong unang araw pa lamang ng pasukan upang naging gabay sana namin sa loob ng 10 buwang pag-aaral. Ano kaya kung papalitan ng DepEd ang tema ng ganito? Mag-aaral sa gitna ng pandemya, sa wakas, graduate na. Joke lang po yan. Nasa grade 9 po kami noong inihayag ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang buong Luzon ay isa sa ilalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Noong panahon na iyon, malapit na rin sana ang 4th quarter examination. Pero pagkalipas ng ilang araw ay tuluyan na kaming hindi pinayagang magpasok sa aming paaralan. Ang mga exit points sa aming barangay ay bantay sarado ng mga tanod. Ganun pa man, natapos pa rin namin ang aming grade 9. Naibigay pa rin sa amin ang nararapat na award namin. Sorry, sila lang pala. Wala po akong award. Hindi na nga lang sa stage, kundi matyagang pumunta ang aming mga guro sa aming mga bahay. Kaya, sa puntong ito, nais ko pong pasalamatan ang aking mga guro na gumawa ng paraan na kahit papaano ay nararamdaman namin na kami ay nakapagtapos o mas tamang sabihing nakapagkumpleto ng grade 9. Sumapit ang Hunyo, ngunit wala pa ring balita kung kailan kami papasok sa aming paaralan. Excited ako kasi maging grade 10 na ako at ilang sandali na lang ay senior high school na ako. Sabi noong una ay Agosto raw ang pasukan, ngunit muli itong binawi ng Pangulo at inilipat ng October. Hindi ko lubos maisip kung ano ang paraan ng aming pag-aaral. Hindi ko lubos maisip kung paano ba namin matutunan ang aming aralin. Hindi ko ma-picture out ang sinasabing modular learning, kung ano ang sinasabing alternative delivery mode o ADM, at marami pa akong hindi naintindihan. Wala na po akong nanay kasi namatay po siya noong ipinanganak ako. Bunga lang po ako ng isang marahas na pakikipagtalik. Opo, na-rape po noon ng aking nanay na hindi niya alam kung sino ang may gawa sa kanya. Kasi po, isip bata po siya. Hindi po siya normal. Tinaguyod po ng aking lola na isa na ring balo hanggang sa ako ay nagkaisip. Itinaguyod niya ang aking pag-aaral dahil naniniwala siya na tanging edukasyon lamang ang makapagbibigay sa akin ng mabuting bukas. Halos hindi na rin po nakaka-attend ng mga meeting sa school ang aking lola kasi po senior citizen na po siya. Salamat po sa aming kapitbahay na kahit hindi ko man siya kamag-anak ay tinawag ko po siyang ante. Siya po ay si Auntie Nenet. Siya po ang nagbabahagi sa amin ng mga napag-usapan sa school. Noong una kong nakatanggap ng mga module mula sa aking guro ay grabe ang aking energy.
Kayang-kaya ko pong tapusin ang 4 na module sa loob ng halos maghapon. Excited ako na makuha agad ni ma'am ang aking mga module para mapalitan uli ng panibagong modules. Ngunit pagkalipas ng mahigit 2 linggo ay unti-unti ko nang nararamdaman ang pagod. Hindi na ako natutuwa kapag may ipahatid na naman na bagong module si ma'am. Pagod na ang utak ko at pagal na ang aking katawan. Ang dami kong alalahanin. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng makakain sa araw-araw. Hindi ko alam kung bukas ba ay makakagising pa rin kami na malakas at malusog. Pero hindi ako pinapabayaan ng aking lola. Ginaganyak niya ako na magsikap at magtapos sa aking pag-aaral. Lalong hindi kami pinabayaan ng Diyos. Narinig din po namin ang mga hinaing ng aming mga guro sa ganitong uri ng pag-aaral. Nariyan ang wala ng coupon band, ubus na ang ink, sira ang printer, nahirapang pumunta sa aming mga bahay at marami pang mga issue. Alam po namin mga ma'am at sir, kung kayo ay nahihirapan, masirap na hirap po kami. Hindi namin alam kung paano sisimulan ang aming aralin. Hindi namin alam kung paano kami mag-recite, kung paano mag-test na hindi natutuksong tingnan ang key to correction. Pero positibo po kami na hindi kami pababayaan ng DepEd. Hanggang patuloy na umuusad ang kakaibang uri ng pag-aaral, ay nararamdaman namin na ginagawa ng aming mga guro ang posibilidad na paraan o estratehiya na maaring makatulong pa sa aming pagkatuto. Sa patnubay na rin siyempre ng aming prinsipal. Nagbibigay po sila ng mga reading materials na sabi ni ma'am, contextualize. May mga video, minsan pa may pa-radio lesson pa nga sina ma'am at sir. Ito ang tinatawag na RBI o Radio-Based Instructions. Ang aming mga bahay na hindi man lang dati maituro ni na ma'am at sir kung saan banda, ngayon ay nararating na nila. Alam namin na pinipilit naman ni na ma'am at sir na mabisita kaming lahat, ngunit isa lang ang kanilang katawan. Sabi nga nila sa post sa Facebook, pagod na ang teacher ninyo. Hindi naman talaga perpekto ang ibinibigay na module, ngunit kami na lamang po ang umintindi ng mga kahinaan at kakulangan noon. Ang kinaawaan ko lamang po ay ang aming mga kaklase na mas mahina pa sa akin, na noong face-to-face pa lamang ay nahirapan ng makaagapay sa aralin, ilalo na ngayong wala man lang gumagabay sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, pinipilit silang puntahan ng aming mga guro at kami namang marunong-runong ng kaunti sa klase ay pinipilit nilang maging panatag sa kanilang isipan na kaya naman naming mag-aral ng module kahit pa na hindi nila kami napapasyalan sa aming mga bahay. Pero salamat ma'am, nabisita mo rin ako ng 3 beses. Salamat din sa bigay mong grocery at gamot para kay Lola. Mga kapwa ko mag-aaral, sana wag naman nating kutsain o hiyain sa social media o kahit saan pa man ang ating mga guro kung sila ay may pagkukulang o pagkakamali. Nakakalungkot na mabasa at makita na ang isang tagapaghubog ng ating mga kaisipan ay tila inaalipusta at pinagtatawanan. Naaalala ba ninyo noong tayo ay hindi pa gaanong magaling magbasa? Hindi nakakaunawa sa binabasa? Nahihirapan mag-solve ng mathematical problems? Walang alam sa bahagi ng pananalita? Walang alam sa kasaysayan ng bansa? Hindi nakakabuo ng science concept? Walang alam magbasa ng nota? Hindi alam ang rules sa mga laro? Mahina ang skills sa agriculture, carpentry, cookery at iba pa? Pinost ba ito ng ating mga guro? Hindi. Bagkus, ang kanilang ginawa ay tahimik tayong tinuruan sa pamamagitan ng remedial classes. Ginabayan sa pamamagitan ng home visitation at iba pang alam nilang estratehiya na makatutulong upang tayo ay matuto. Hindi po sila perpekto, pero ginagawa naman nila ang lahat na makakaya nila. Kaya sana ibigay naman natin sa kanila ang nararapat na respeto at pagkilala. Pero mga ma'am at sir, congratulations din po sa inyo. Dahil sa wakas, graduate na rin po kayo sa pag-print, pag-distribute at pag-check ng aming mga modules. Binabati namin kayo at binigyan kayo ng Diyos
ng malusog na pangangatawan at isipang hindi sumusuko. Noon, may mga agam-agam din ako. Iniisip ko, mayroon kaya akong matutunan? May pagkakataon bang mapalakas ang aking mga kakayahan at mapabuti ang pag-aral sa kabuuan? Hindi ko alam ang sagot. Pero naririto ako ngayon, nagsasalita bilang mag-aaral na siguradong sa darating na moving up ceremony ay makakasama ang pangalan ko sa list of completers ng grade 10 Hagonoy. Hindi pa ba ito patunay na kahit kami na mga tinaguriang mag-aaral sa gitna ng pandemya ay nagagawa pa rin ng DepEd na tayo ay bigyan ng nararapat na edukasyon? Mga kapwa ko magsipagtapos, nasa ating mga kamay ang pagbuo ng ating bukas. Ang ating mga guro, school head at magulang at iba pang tagapagsuporta at tagapagtaguyod ng edukasyon ay mga katuwang lamang ng DepEd upang maihatid sa ating isipan ang totoong diwa ng edukasyon. Hindi natin kailangang magpatalo sa pandemyang ating kinakaharap. Tayo ang nakapag-aral, tayo ang may tamang pag-iisip, kaya hindi imposible na tayo rin ang mga kabataang tinatawag ng bayaning Jose Rizal na mga pag-asa ng bayan. Please like o heart if you agree. Sa aking lula, maraming salamat at hindi mo ako pinabayaan. Sa aking nanay, kung nasaan ka man ngayon, alam kong masaya ka at ako ay nakapagtapos na sa grade 10. Sa aking ama, kung sino ka man, sana mapapanood o mababasa mo ito. Alam ko nariyan ka lang sa tabi-tabi. Pag may time, magpakita ka naman. Sabi ni Lola, hindi ko raw kamukha si nanay. Malamang kamukha ko nga kayo. Muli, maraming salamat mga mahal naming mga guro. Maraming salamat sa aming principal at higit sa lahat, thank you DepEd sa inyong tunay na pagserbisyo upang magkaroon kami ng isang mapagkakatiwalaang edukasyon. Sa aking mga kaklase, huwag magtaka. Hindi ako ang classmate ninyo na nakakuha ng with highest honors. Sinubok ko lamang na magsalita upang kahit papano ay maranasan ko naman ito. I-try rin ninyo kung may time kayo. Masarap pala sa pakiramdam. Kahit hindi man ito totoo, pero parang ang yabang-yabang ko habang binibigkas ko itong aking sulat. Hindi man totoo na magbibigay ako ng graduation message, ngunit lahat ng sinasabi ko dito ay pawang galing sa aking puso. Salamat po, Panginoon, sa walang kapantay na pagmamahal sa amin, sa walang kabayarang pag-iingat upang kami ay maging ligtas sa lahat ng pagkakataon at higit sa lahat sa paggabay sa amin tungo sa aming mga pangarap. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na pagod na rin po ang inyong estudyanteng ito. Congratulations sa ating lahat.